Magandang hapon po mga beloved. Ayan, sorry na po at tayo ginabi na dahil medyo natulog ako nagpahinga dahil ngayon lang po umulan. So, ang problema talaga ng stroke yan ay tukin, madali mapagod po. So, inano ko lang talaga. Pag may time na magpahinga, nagpapahinga po ako. At yung ano talaga, yung Pearmax nakatulong sa akin, sa antibarley nakatulong, Pearmax nakatulong. Yung Pearmax lalo na, doon ko naalala yung pipe ko, tsaka yung mga memory loss ko, doon ko po talaga naalala. Kaya lang nga, ang kalagayan ko ngayon medyo severe na po. Kaya mas umano tayo ng pangmalakasan yung Itera. Kaya nga, dapat mas okay sana yung industrial. Pero yung mumurahan yung classic lang po binili ko kasi 50,000 more than yung industrial po. Pero kung problema nyo lang sa memory or sakit ng katawan lang po, yung Pearmax po, talagang malaking matutulong po sa inyo. Yan, kasi yung kuya ko, member po, bago ako umalis, minember ko rin ang kuya ko. I mean, even before pa, wala pang Itera kayo po. So, at ito po ang title pala natin, People Need the Lord na po. At okay lang ako, wag po kayo mag-alala sa akin. Yan po. So, at naalala ko po nga po kasi na-share natin last time, 'di ba, yung sa church may kaayusan. Nung ako sa dako ng Dubai, may nakita rin ako na ano doon, kaya pinaalala sa akin ng Panginoon na kumbaga kumukupit po. Yan kasi pag mga malalaking event, ang daya talaga ng pera, napaka ano po talaga, ang diablo ay diablo, yan po. Kahit ikaw na sa church, nagtatalaga ka na, madadaya ka pa rin. So, pero alam ko may karunungan nga ng mga lingkod, so siguro wala na yon. Tsaka pag ikaw kasi may takot ka sa Panginoon, talagang matatakot ka dahil alam mo na itatapon ka sa dagat-dagatang apoy na po. So, yan po. Share ko lang kasi yung sa mga nangyayari ngayon, 'di ba po? So ano na ang nanay ko nung nabubuhay pa siya, umakyat siya sa taas sa lola ko nung time na parang pinatawag ko yata. Pero ang alam ko ang dahilan nun, isa sa mga kapatid ko ang pagtatanggol niya. So nung bumalik siya sa bahay, umiiyak na siya. Sabi ko, bakit hindi siya nagsalita? Umiiyak lang siya. So ganyan ang mga nanay po na talagang handang makipaglaban para sa mga anak. Pero ang nanay ko dahil nga siya ay kumbaga nirerespeto niya yung ano niya sa side ng tatay ko. Alam ko hindi siya lumaban. Kaya gaya ng ginawa niya sa kapatid ko si Toto, hindi siya lumaban sa kabila ng grabeng ginawa nila. Yan po. At nakakalungkot. Ayoko nang sabihin kung nasan yung mga tao na yun na namatay. Yan po. So, ang Biblia na lang po ang nagsasalita para sa kanila na po. So, lahat po ng bagay na ginawa natin ay talagang pagbabayaran po natin. Yan po. Pero pag tinanggap po si Kristo, syempre patatawarin ka ng Panginoon sa tunay na paglilingkod na po. Purihin po ang Panginoon. So, yung pera ko, bago maubos po, bumila ako ng water dispenser na gumagawa ng yelo. Bakit? Ito yung inanos rin sa akin ng Panginoon. Unang-una, ayoko nang ginigising ang mga anak ko para bumili ng yelo ng maaga, natutulog pa sila, para lang bumili ng yelo. Kaya yan ang naisip ko rin. At saka ayoko nang bine-baby, kahit ang isa may diferensya. Sa lahat po sa kanila, pantay po ang aking turing. Walang baby. Yan po. So, paborito ko lang pamangkin si Ian dahil alam ng mga anak ko at alam ng mga pamangkin ko kung bakit po. Okay po. So, tsaka ang nanay talaga pagtatanggol niya ng mga, naalala ko yung nanay ko dati na kami ay natutulog. Pag natutulog, sacred, bawal gisingin po. Pag nag-aaral, hindi ka pwedeng istorbin. At yan ang patakaran ko sa mga anak ko. Kaya sabi ko nga, nandito ko sa bahay na to, walang makakaapi na sa mga anak ko. Yan po, pa rin po ang Panginoon. So, yung Matthew 24, 4 to 14, basahin ko po sa inyo. Sana mabilisan natin. Jesus told them, don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear word of wars and threats of wars. Don't panic, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world, but all this is the only first of the birth pains. With more to come. Yan po. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers, and many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But
But the one who endures to the end will be saved, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it. Then the end will come. So, glory to God po. Medyo madilim na at tapusin natin na mabilis. Yan po, sana pagtiyagain tapusin po. Nabasa natin yung birth pains. Birth pains po sa mga nanay, kami ay pasakit ng pasakit, nagle-labor, di ba? So, ganyan ang mangyayari sa atin ngayon, pahirap ng pahirap, at pasama ng pasama ang mga tao po. At saka, kumbaga yung pasakit ng pasakit, di ba yung birth pains eh. So, yan ang mararanasan natin, kahirapan, at pasama ng pasama po ang mga tao. Okay po? So, at sabi nga, marami mandadaya po. 'Di ba? Mas magiging masama pa ba ang mga tao, matinding kahirapan, naglipa na po ang bulaan. Yan, na kaya di malayo talaga marami po ang paimpyerno. Masakit sabihin pero talagang marami talagang mapapaimpyerno po. Hindi natin maiiwasan dahil nagtuturo sila ayon sa sarili nilang interes. Pride month, alam na natin yan po. 'Di ba? Ang daming kinasal ito lang yata, tong nakarang ilang linggo po, at yan ay po at taliwas po sa Biblia po, hindi yan sinasang-ayunan ng Bible, ng Panginoon. At yung Antichrist na sinabi ko, ang alam ko, hindi niya alam na siya ang Antikristo kumbaga, wala siyang kamalayan na siya po ang Antikristo, no po. So, yan po, sa mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan at talagang nililibang po ni Satanas, malibang kahabagan pa sila ng Diyos at hanapin ang katotohanan, sila ay maliligtas po. Kaya kailangan ng Panginoon ang manggagawa, tunay na manggagawa po, yung may empathy, yan po para sa mga kaluluwa po. So, glory to God. At saka, yun nga, ang dami doon, di ba yung sinabi nga na talagang bula ang mga aral, talagang marami po talaga. Kaya tayo po ay suriin po natin maigi. Kasi sabi ko nga, hindi yan po sa paramihan po na followers. Maraming magbibihis yan po na malinis or tupa. Ano ba yun? Yung nakalagay do sa Bible po na akala mo ang linis-linis po, di ba? So, at saka makikita mo na rin kasi sa bunga. Yan po rin po ang Panginoon. Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money po. So sa mga tao na talagang kumbaga po ay tayo po ay nasa laman pa, hindi mo talaga maiwanan yung pera, yan siya, talagang malabo po makapasok po ng langit. Ayan po na kumbaga wag umasa po ang tao na siya ay maliligtas pag siya po ay nasa laman na po. So, tingnan ko lang kasi baka may nakalimutan ako dito kasi madalian na po to. And yun nga, and good news about the kingdom will be preached throughout the whole world. So, yan po ang ginagawa ng church ngayon. Nagmamadali na, marami ng home free, marami na talagang watch party, at yung nga, talagang nakikita nyo yung nangangaral po sa mga market. Yan po, sana nga bigyan pa ako ng pagkakataon na makapag-market evangelism. Glory to God. At saka, ito na, sana ba? Ito po, Ephesians 5:27 nga, and to present her to himself as a radiant child without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So, sabi ko nga, hindi lang ang PMC Support Watch, sa ibang lugar, ibang bansa, meron pa po. At yun nga, sabi nga dyan, Radiant Church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. Kaya nga po yung sinabi na mas mainam pa sa isang kamilyo pumasok sa kaharian ng langit kaysa isang mayaman. Yan po, na pumasok sa kaharian ng langit. Dahil sobrang napakahirap pumasok po sa kaharian ng langit. Yan po, hindi basta-basta, kaya kailangan talaga tayo wala sa laman, blameless po, wala kang 7 deadly sins. No po. So, again, punta kayo sa church, tumanggap ng kaligtasan, huwag tumingin sa tao. Yan po, dahil kayo po ay manghihina lang. Tumingin tayo kay Kristo dahil tao nga ay mahina. Romans 3:23, lahat makasalanan. Kaya hindi kang, kumbaga, ano ba ginagawa ng malapasal or mga pastor po sa church pag nagpatanggap po? 'Di ba? Mananalangin, tapos sasabihin mo sa sarili mo, magre-repent ka. Hindi ka mag-aano sa apostle o sa mga pastor.
dahil lahat nga tayo makasalanan kahit ako po, 'di ba? 'Yan po, so purihin po ang Panginoon, punta po kayo sa church bago mahuli ang lahat. 'Yan at tulungan natin ang Panginoon, kailangan niya namang gagawa para ang marami pong tao talaga ngayon maraming hindi pa nakakaalam ng katotohanan na sila po ay makatanggap po ng kaligtasan niya po. Purihin po ang Panginoon. God bless us all.